Okay, magandang hapon po and happy Sabbath po sa inyo lahat mga kapatid. Dadako na po tayo sa ating question and answer portion, no? At nandito po yung ating mga batikang host ng pag-aralan natin ministry, no? Sa pangunguna ni Brother Johnson Amican and Brother Gomer Nobilero. At sila po ay nandito para sagutin yung lahat ng ating mga katanungan. So, Ma'am Jess, mayroon bang nagsulat na tanong dyan sa iyo? Ito po ay question out of curiosity. In spiritual gifts po, meron po doon nabanggit po na amalgamation between beast and man. So, pagdating po doon, ano po yung truth doon sa amalgamation po? Is it about po doon, parang pag una-una po kasing nabasa siya, parang naghalo po yung hayop tapos yung man, pero kapag pag deeper meaning po ay yung moral degeneracy ng human beings. So ang question po is that, ano po talaga yung katotohanan between amalgamation? Kasi po, meron din po kasi yung tares at saka yung wheat po na parang yung tares po is product of amalgamation ng mga human beings or something like that po. Pagka itong amalgamation, minsan ay ini-issue po ito sa Adventist kasi meron pong sinulat si Mrs. White na ginamit niya yung term na amalgamation. Samantalang sa ibang pagpapakahulugan ng amalgamation ay ito po ay pagtatalik daw ng tao at hayop. Pero kay Mrs. White, hindi po ganon. Ang amalgamation kay Mrs. White ay pagkakaroon ng relasyon na magkaibang lahi. Hindi po sinabi ni Mrs. White na nagkaroon ng amalgamation kaya nagkaroon ng flood dahil nakapigtalik yung tao sa hayop. Hindi po. Ito po, sa Spiritual Gifts, Volume 3, page 64. Ang sabi po ni Mrs. White, babasahin ko lang po ito, tapos tingnan po natin kung papaano po niya nabanggit ito pong salitang ito. Sabi po rito, if there was one sin above another which called for the destruction of the race by the flood, it was the base crime of amalgamation of man and beast. So yung term na amalgamation of man and beast, tingnan niyo po mga kapatid which deface the image of God and cause confusion everywhere. God proposed to destroy by flood that powerful, long-lived race that have corrupted their ways before Him. So, may explanation po yung Ellen White state po dito, no? Ituloy ko lang ang basa. That Ellen White suggests that the sin of the antediluvian were that they created human and animal amalgamation. Yan ang question. Ito po yung paliwanag. Every species of animal which God had created were preserved in the ark. The confused species which God did not create, which were the result of amalgamation, were destroyed by the flood. Since the flood, there has been amalgamation of man and beast. So yung pong amalgamation of man and beast ay ininterpret ng iba na amalgamation of man with beast. Magkaiba po yun yung pagtatalik. Ibig sabihin, nagkaroon ng amalgamation, yung tao sa tao, hayop sa hayop. Hindi yung tao sa hayop. As may be seen in the almost endless varieties of species of animals and the certain races of men. So, andyan na rin ang explanation. Okay? Sabi po rito, the Century Dictionary edited in 1889 says, under amalgamation, the mixing of blending of different things, especially of races. The idea of blending of races as one meaning of the word seem to be phased out of some dictionaries, probably in the view of the fact that the term hybridization is now generally used to denote fusion or crossing of living. However, the 1949 printing of the Funk and Wagner's New Standard Dictionary says under amalgamation, to form into compound by mixing or blending, unite, combine, as to amalgamate diverse races used specifically in the southern United States of marriage between white and black persons. So ito po yung ibig sabihin, yung ginamit ni Mrs. White
na amalgamation ay yung pong nasa chapter 6 ng Revelation. Yung anak ng Diyos at anak ng tao nagkaroon ng pag-aasawahan. So, nagkaroon po ng resulta at ang sabi po ng konteksto noon ay nagunong naging masama ang tao sa lupa. So, madaling salita mga kapatid, ang ating pong understanding sa amalgamation ay sa sulat ni Mrs. White, ito po ay yung pagkahalo o pag-asawa ng mga anak ng Diyos na mula sa lahi ni Seth at mga anak ng tao mula sa lahi ni Cain na nagsipag-asawa at nagkaroon po ng mga resulta at lalong naging masama ang tao sa lupa. So, yan po yung sinasabi po. Kaya nga, meron po ditong mga interpretation, amalgamate is universally applied in the United States to mixing of the black and white races. Amalgamation in general sense, the fusion of the white and black races by intermarriage. So, ibig sabihin, si Ellen White, taga-US po siya, ibig sabihin, ay yung nasa isip niya, nung gamitan niya amalgamation, ito yung pag-aasawa ng hindi magkapareho ng pananampalataya. Ayun, Brother Gomer. Tama po yun, mga kapatid. Bagamat sa Bible ay talagang iniutos din naman po talaga ng Diyos na yung pagtatalik ng hayop at ng tao ay talagang karumal-dumal po yan. Pinagbabawal po ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya lang doon sa particular na sulat sa Spirit of Prophecy, hindi po kasi yun ang tinutukoy ni Mrs. White. Meron po tayong mababasa dito sa isang talata po ng Levitico. Sa 18 ang talata po ay 23 na ganito po ang sinasabi. At huwag kang sisiping sa anumang hayop na magpapakadumi riyan, ni ang babae ay huwag lalagay sa harap ng hayop upang pasiping, kahalay-halay nga. So makikita po natin dito na meron po talagang mga kahalayan na ginagawang ganito yung mga tao, at yan po ay karumal-dumal po talaga sa harap ng Diyos. At ganun din yung pong different species. Halimbawa, yung kambing, papasiping mo sa baka. Yun po ay bawal din po ng Diyos yun, mga kapatid. Kaya nga, makikita tayo ngayon, may mga hayop na mukhang leon, pero kasi sa kaisipan nga ng tao, gumagawa po tayo ng mga perversion na tinatawag. So yun po yung nagiging rason. Pero ito pong mga pinag-uusapan natin dito ay hindi po yun ang tinutukoy ni Ellen White. Katulad po ng, actually may sagot po tayo dyan, mga kapatid. Madali lang naman pong i-search yan sa ating Google. Pagka ginugol nyo po yung Ellen G. White estate, tapos hanapin nyo po yung amalgamation, nandyan po yung sagot natin doon sa issue po na yan. At yun nga po yung binasa ni Brother Johnson. Okay po? Yung po kasing binigyan ko ng diin kanina, yung amalgamation of man and beast, ay ibig sabihin dapat ang sabi ay ang kahulugan po noon ay pinaghalo ang tao at hayop. Hindi yon, okay? Hindi yung pinaghalo ang tao at hayop, kundi pinaghalong iba't ibang uri ng tao sa kapwa-tao at mga hayop sa kapwa-hayop. Kaya ang ibig sabihin ay ayun po ang grammatical construction ng English sa panahon ni Mrs. White nang gamitin niya ito. Diba po, meron po tayong species of dinosaur. So, yung dinosaur po right now is extinct kasi na-extinct daw po siya basta na-extinct po siya, no? So, yung dinosaur po ba is a result of amalgamation kasi po wala na po siya ngayon at hindi po siya na-preserve in the ark. Meron din pong binanggit si Mrs. White tungkol sa dinosaur, pero hindi po yung mukha ng nakikita po natin na ginawa nila. Ang pananaw ng Seventh Adventist po dyan sa tinatawag nilang dinosaur, yan po ay mga hayop na sadyang madalaki. Yung pong description nila sa dinosaur na makikita po natin, ginawa pang movie, ay hindi po ganyan na ganyan ang sinasabi ni Miss White, kundi mga malalaking hayop. Kasi malalaki po talaga yung hayop noon, malalaki nga yung tao eh. So mayroong mga dambuhalang nilalang ang Panginoon sa lupa at ganun din sa dagat. Kaya siguro nakikita natin na mayroon po silang mga na-discover na ganon, kaso nung pinagdugtong-dugtong iba yung naging itsura. So naniniwala po tayo na yan ay mga malalaking hayop talaga na nilikha
ng Panginoon sa umpisa. May mga dambuhala. Meron tayong talata niyan, Brother Gomer, di ba? Genesis 1:21 po yan. Yung binabanggit po riyan, mga lalaking hayop sa dagat. Ang pagkakasabi po rito, at nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw na ibinukal na sagana ng tubig ayon sa kanyang kanikanyang uri, at ang lahat ng mga pakpak ng ibon ayon sa kanilang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. Yan yung isang talata, mga kapatid. At doon sa Job chapter 40 verse 15 to 24, narito ngayon ang hayop na behemoth na aking ginagawang kasama mo. Siya'y kumakain ng damo na gaya ng baka. 16, narito ngayon ang kanyang lakas ay nasa kanyang mga balakang, at ang kanyang kalakasan ay nasa kalamnan ng kanyang tiyan. 17, kanyang ginagalaw ang kanyang buntot na parang isang sidro. Ang mga litid ng kanyang mga hita ay nakakasabiran. Ang kanyang mga buto ay parang mga tubong tanso. Ang kanyang mga paa ay parang mga halang na bakal. 19, siya ang pinakapangulo sa mga daan ng Diyos. Ang lumalang sa kanya, ang makapaglalapit lamang ng tabak sa kanya. Tapos, tuloy natin, tunay na ang mga bundok ay naglalabas sa kanya ng pagkain na pinaglalaroan ng lahat ng mga hayop sa parang. Siya'y humihiga sa ilalim ng punong luto at puwang ng mga dambo at mga lumbak. Nilililiman siya ng mga puno ng luto ng kanilang lilim. Naliligid sa palibot ng mga sos sa batis. Narito kung bumubugso ang isang ilog, hindi nanginginig. Siya'y tiwasay, bagamat umapang ang hordar hanggang sa kanyang bunganga. Ayan, tapos sa 24, may kukuha ba sa kanya pag siya'y natatanod, o may tutuhog ba ng kanyang ilong sa pamagitan ng isang silo? Malaki. May question hindi kayang anuhin itong pong nilalarawang hayop na ito. So mayroon po talaga, kaya lang hindi natin pwedeng sabihin na tama yung dinosaur na sinasabi ng science. Sige, next. Ito po ay panibagong tanong po mula po sa ating mga brethren. Sabi po dito, sinasabi po ng mga kaibigan natin na reform ay kung hindi ka raw mag-reform at humiwalay sa Babylonia ay hindi ka matatakan ng seal of God. Ang mother church daw po ang Babylon, kaya daw po sila lumabas dahil may mga postmodern Adventist ngayon na nahahawahan ng mga taga-ibang sekta tulad ng Sunset to Sunset at mga pananamit at mga sumusunod na rin sa mga tradisyon ng sanlibutan. Ang iba ay Christmas, tree and light. Ano po ba ang dapat nating gawin bilang mga Adventista? Hindi lang po yung dapat nating gawin bilang Adventist, kung anong dapat nating gawin doon sa mga nag-aakusa na yon. Kasi yun ay puro haka-haka at misinterpretation. O isa-isayin nga natin yan. Una, sinasadid ba daw ng ating mga kaibigang reform? Kung hindi ka mag-reform at humiwalay sa Babylonia, hindi ka matatakan ng seal of God. Tingnan po natin sa sulat ni Mrs. White. Ano pa po yung sinasabi po rito? Yan, sa Testimonies 58, page 58 at 60. Sabi po rito, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrine of devils. Yan, nasa 58. My brother, I learned that you are taking the position that the Seventh-day Adventist Church is Babylon, and that all that would be saved must come out of her. Yan ang sinasabi niya. I understand that you are also proclaiming that we should not pay tithes. Meron pong ina-addressan si Ellen White po dito, mga kapatid. So, ito po ay tagubilin niya sa atin, mga kapatid. Babasahin ko lang po ito na sinasabi po niya tungkol po sa issue na ito. Kasi nakikita po natin na nandoon po yung isang grupo na nag-aakusa sa Seventh-day Adventist na Babylon. At ito po yung isa sa yung mga reform. Ano po? Kasama na po dyan yung ISDARM at iba pang reform. Bago ko basahin po yung ibang quotation ni Mrs. White tungkol sa Babylon, ay babasahin ko po muna yung sinasabi at stand ng mga reform na nagsasabi na lumabas sa church na ito dahil ito'y Babylonia na. Meron po silang website, document/Adventist Apologetics /ISDARM, na sinasabi po dito at sa www.isdarm.org. Ang sabi po nila, when an old house need renovation,
repair works must begin on that same rundown house, not on a new house. So in spiritual realm, when there is apostasy, a reformatory effort is to be started immediately within the church. So kita mo, not outside the church. And this was done repeatedly in the history of Christianity. Ito'y mababasa sa kanilang aklat na Good Way Series, Study 12. Ang article ay Reorganization in Laodicea. So yung sinasabi po nila rito, mga kapatid, kung isang lumang bahay daw, kailangan ng renovation, i-repair po ito. At ang pag-aayos nito ay hindi kailangan sa labas, kundi within the church. So nakikita nyo, originally, ang plano talaga ng mga ito ay hindi umalis. Pero ngayon, bakit ay sinasabi na nilang umalis? Actually, nandun yan sa aking aklat, nandun sa aking sinulat niya na libro. Bakit? Hanggang ngayon, hindi nila tinatanggal yan sa kanilang website na ang Reformation, hindi kailangan lumabas. Pero ang tanong, bakit sila lumabas? Kasi nga po, sila po ay na-disfellowship. Ang ano po ang dahilan? Unchristian conduct. So, kunting background. Noong ini-issue po nila na ang church ay Babylonia na, dahil sa pinayagan ang mga miyembro na sumali sa gira, ay inakusahan po nila na ang General Conference ang nagsasabi na sumama na sa gira at iniwanan daw po natin yung turo ni Mrs. White na non-combatancy. In short, sumali sa gira. Ngayon, ang totoo ay hindi po yung buong church ang nagpumayag. Yung European, sa Germany po, yung pong pinangunahan ni Conradi. Si Conradi lang yung pumayag na sumama sa gira yung mga tao. To make long story short, mga kapatid, ang nangyari po ay pinatawag ng General Conference si Conradi at pinanagot siya dahil sa mali niyang desisyon. At ang ginawa ng General Conference, hinimok yung mga reform na bumalik. Pero nagmatigas na sila. Kaya, nagkaroon ng desisyon ng General Conference dahil naging hindi na sila magalang, tiniwalag sila. Nakasulat sa history because of unchristian conduct. So yan po ang dahilan. Kaya sila, pagkatapos na sila matiwalag, ay di tinuro na nila na lumabas. But originally, hindi ganoon ang kanilang doktrina. Kaya doon pa lang ay problematic sila. Hindi po sila honest sa bagay nito. Brother Gomer, baka meron kang gusto idugtong dyan. Nais ko lang pong basahin, mga kapatid, yung sulat po dito ni Ellen White. Ang sabi niya po rito mismo, kasi nga marami po ang nagsasabi. Ayan po, Review and Herald. Ayan. Ang pamagat po nito, The Remnant Church, Not Babylon. Kapag si Ellen White po ang nagsasalita ng Remnant Church, katulad po nung nilecture ni Brother Johnson kanina, ay definitely, anong church ang tinutukoy niya? Siyempre yung Seventh-day Adventist Church. Hindi po kailanman in-address ni Ellen White yung termino na Remnant Church para sa ISDARM, para sa Davidian, para sa IMS, at para sa iba pang offshoot. Kapag binanggit ni Mrs. White po yung word na Remnant Church, wala po siyang ibang tinutukoy kundi yung Seventh-day Adventist Church na siya pong ating denomination. Sabi niya, I have been made very sad in reading the pamphlet. Ibig sabihin, itong ginagawa ng marami ngayon ng mga offshoot, matagal na po ito. Kasi noon pang panahon ni Ellen White, ay mayroon na pong ganito. Sabi niya, reading the pamphlet that has been issued by Brother Stanton and by those associated with him in the work he has been doing without my consent. They have made selection from the testimonies and have inserted them in the pamphlet they have published to make it appear that my writings sustain and approve the position they advocate. Ano ba yung advocate na, yung position na in-advocate nila? Yun daw po yung, ang church daw po ay Babylon. No? In doing this, they have done that which is not justice or righteousness. Through taking unwarrantable liberties, they have presented to the people a theory that is of character to deceive and destroy. So, yan po yung sinasabi niya. And then, dito pa sa isang quotation naman, ang sabi niya rito, ito pong sabi ng ating propetisa. Ito po yung pinablish po nila, ang pamagat po nung pamphlet na yon ay The Loud Cry. Ito po ay mababasa po natin sa manuscript, Letters and Manuscript, Volume 8. Ayan po. Ang sabi po dito ay ganito.
the Seventh-day Adventist Church, not Babylon. Those that have published the Loud Cry tract have not consulted me upon the subject. So kung titingnan po ninyo yung style or yung sistema na ginagawa ng mga nagbibintang ngayon na ang church ay Babylon na, sino pong ginagamit nila? Di ba si Ellen White din? No? Gumagamit din sila ng spirit of prophecy para patunayan na ang Seventh-day Adventist ay Babylon. Kaya nga, ang sabi ni Ellen White, those that have published the Loud Cry tract have not consulted me upon the subject. They have quoted largely from my writings and put their own construction upon them. They claim to have a special message from God to pronounce the Seventh-day Adventist Church Babylon. O nakita po ninyo? Proclaim her fall and call the people of God out of her and try to make the testimonies substantiate their theory. Ay anong sabi ni Ellen White doon sa tract na yon? This publication are misleading minds and increasing the prejudice that we cannot get access to present the message God has given in warnings to the world of altogether a different character than the ideas presented in these pamphlets. So, hindi po sinusuportahan kailanman ni Ellen White, mga kapatid, yung mga nagsasabi ng church o ang Seventh-day Adventist Church ay Babylon. Kaya nga, wala pong dahilan na lumabas. Mayroon pong talata sa Biblia na talagang pinapalabas tayo sa Babylon. Sabi na doon, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Kaya lang, hindi naman po ito yung Babylon. Okay? Alam naman po natin yan. At mamaya po hanapin ko yung isang quotation na kung sino man ang nagsasabi na ang Seventh-day Adventist Church ay Babylon, ay sigurado po na wala po sa kanya ang Espiritu ng ating Panginoon. Brother Johnson. Okay. Ito, may babasahin po ako tungkol sa Babylon. Bakit natin patutunayan na malabo na tayo po ay ang Seventh-day Adventist ay Babylon. Sabi po rito sa TM 61, it is our individual duty to walk humbly with God. We are not to speak any strange new message. We are not to think that the chosen ones of God are trying to walk in the light, compose Babylon. The fallen denominational churches are Babylon. Yun po. Hindi tayo yun. Babylon has been fostering poisonous doctrines, the wine of error. Yan po ang biblical Babylon, mga kapatid. This wine of error is made up of false doctrines such as the natural immortality of the soul, the eternal torment of the wicked, the denial of pre-existence of Christ prior to his birth in Bethlehem, and advocating and exalting the first day of the week above God's holy and sanctified day. Malabo naman na tinuturo natin yan. Ito yung characteristics ng Babylon ayon kay Mrs. White. So, ibig sabihin, kung si Mrs. White nagsasabing Babylon, hindi ito yon, kundi iba yung tinuturo niyang Babylon. Ito pa, sa page 58, my brother, I learned that you are taking the position that Seventh-day Adventist Church is Babylon and that all that would be saved must come out of her. You are not the only man the devil has deceived. Tiro mo, yung nagsasabing ganon, hindi lang siya ang naligaw, nadaya in this matter. Sabi niya, for the last 40 years, one man after another has arisen, claiming that the Lord has sent him with the same message. But let me tell you, I have told them that this message you are proclaiming is one of satanic delusion designed to create confusion among the churches. So yung nagsasabing Babylon ito ay one of satanic delusions. Ay, yun na yung sabi ni Brother Gomer eh. Ito po ay paano yung Tagalog? Satanic delusion, mga kapatid. So, si mismong malinaw na sinasabi ni Mrs. White tungkol sa Babylon. Sabi niya pa rito, those who have published the Loud Cry tract have not consulted me upon the subject. They have quoted largely from my writings and put their own construction upon them. They claim to have a special message from God
to pronounce the Seventh Adventist Church Babylon, proclaim her fall, and call the people of God to come out of her and try to make testimonies substantiate their theories. So ginagamit ang sulat ni Mrs. White para sa sarili po nilang, para makabuo sila ng sarili pong doktrina. Mga kapatid, how could they proclaim that the loud cry was that the commandment-keeping people were Babylon? Satan was saying that same thing to Christ when Joshua stood before the angel. Satan was declaring his sins to be to be so great that he should not be restrained from destroying him. The words of Christ are applicable to these brethren and to all who advance similar sentiments. Ayun po, mga kapatid. Hindi lamang kinukontra ni Ellen White or hindi lamang po hindi sinusuportahan yung claim na ang Seventh-day Adventist Church ay Babylon, kundi talagang ito po ay kanyang nilalabanan. Kaya nga ho yung mga nagsasabi ho na Babylon ang Seventh-day Adventist, ang kalaban po nila dito mismo si Ellen G. White. Tingnan po sabi niya, dito po sa librong ito, dun sa The Third Angel's Message, ito po ang sabi, the Seventh-day Adventist Church is not Babylon. The Lord has not given you, kung sino man ang nagsasabi niyan, the Lord has not given you a message to call the Seventh-day Adventist Church Babylon, and to call the people of God to come out of her. All the reasons you may present cannot have weight with me on this subject. Ano sabi ni Ellen White? Lahat ng dahilan, lahat ng rason na ibibigay mo, ang sabi niya, ay wala sa akin, sabi niya. Cannot have weight with me on this subject. Bakit daw? Because the Lord has given me decided light that is opposed to such a message. Ang liwanag po nito, mga kapatid, ang ibig sabihin, sino mang nagsasabi na ang Seventh-day Adventist Church ay Babylon, kalaban po ng Diyos. Ay, makikinig ho ba kayo dyan sa mga yan? Sino ang nagsasabi po nito? Yung pong propetesa po natin, mismo si Ellen White. Ulitin ko, sabi niya, the Lord has given me decided light that is opposed to such a message. Para tawagin mo na ang Seventh-day Adventist Church ay Babylon, ay talagang pati ang Diyos po ay hindi po sumasang-ayon po dyan, Brother Johnson. Okay, doon na lang po sa last na binanggit niya na kaya daw po sila lumalabas dahil may mga postmodern Adventist na ngayon. Ito pong akusasyon tungkol sa postmodern ay medyo seryoso po ito kasi pira po tayo, mga kapatid, at malungkot dahil sa mismong nakikita po namin na nagpo-programa din po na katulad namin yung nagsasabi na postmodern na yung Adventist. At marami rin po ang nag-invite. Nakakalungkot po kasi hindi po totoo yon na nagtuturo na o postmodern na ang church. Kung pag-aaralan po natin yung definition o anong ibig sabihin ng postmodern, yung talagang meaning niya, ang ibig po sabihin ng postmodern ay hindi naniniwala na may absolute truth. So tayong Adventist, wala ho akong alam na pastor o sa pamuna natin na nagtuturo na ang truth ay relative. Nagtuturo po tayo ng absolute truth. At ang katotohanan, yung truth na yan ay nanggaling sa isang source, yung banal na kasulatan. Yan po, mga kapatid, ang tinuturo po ng Adventist. So, yung pong postmodern ay nagtuturo na hindi lang po Biblia ang pinanggagalingan ng katotohanan. At nagtuturo po sila na hindi absolute yung truth, relative ito. So, ang pag-aakusa ng postmodern sa church ay hindi po totoo, katulad din ng pag-aakusa ng Babylonia na ito. So, yung mga ganun pong mga bintang ay trabaho po ito ng mga dati nating kasamahan para po palabasin tayo sa tunay na iglesia. Kaya nga nilecture ko yung kanina para tayo po ay maging maingat, mga kapatid. So, bakit
hindi pwedeng pagbintangan na postmodern ang Seventh-day Adventist Church. Dahil po, naniniwala po tayo na ang Diyos ay katotohanan. Yung John 17:17, ang salita ay katotohanan. At yung pong Seventh-day Adventist hanggang ngayon ay nagtuturo base sa banal na kasulatan. Yung postmodern kasi, kung saan ka masaya, doon ka. Kung ano yung uso, yun ay tama, susundan lang. Ay wala po tayong ganyang itinuturo, mga kapatid. So, tingnan ano po yung ating pwedeng sabihin po sa kanila. Hindi po natin pinaniniwalaan ang aral ng postmodern. Hindi po ito tinuturo ng pamunuan. Siguro kung may mga kapatid man na masyadong liberal, ay hindi po yun po pwedeng ibintang na yung tinuturo niya, ayun na yung stand ng church. So kahit na po si Ellen White, mga kapatid, hindi man niya ginamit yung postmodern, kundi nagbigay siya ng mga babala na sisirain ni Satanas ang kanyang iglesia. At ang mga kapatid, sinusubukan talaga at ginagawa ng paraan ni Satanas na mahatak papunta sa labas. So naniniwala po kami, ako, na itong pong pagbibintang tungkol sa postmodern ay katulad din ng pagbibintang ng mga kalaban ng bayan ng Diyos na ito ay Babylonia na. Kasi para sabihin mong postmodern ito, parang sinabi mo na rin na Babylon na ito. Kasi hindi na po ito ang bayan ng Diyos. So kalaban po yan, satanic delusion din yon, mga kapatid. So yung pinakamaikling sagot natin, what is postmodern? Ito ay paniniwala na walang absolute truth. No? So bakit maraming nag-aakusa sa Adventist na ito ay postmodern? Dahil may ilang individual sa loob ng iglesia na nagiging liberal. Ano po? Nagiging liberal. Meron pong nagtuturo na Adventist na di na kailangan yung 10 utos. Ayan, nakikita nyo rin sa social media yon. Wala daw, ano po yon sa fundamental beliefs natin, walang gospel sa Seventh-day Adventist fundamental beliefs. So, nadadama yung church dahil doon sa individual na pagtuturo na hindi naman natin pinanghahawakan. Kaya nga kami, talagang binibigyan namin ng diin na kung ano ang posisyon ng church, yun talaga po yung aming ituturo, mga kapatid. So, yan pong sagot natin tungkol sa postmodern. Kwento po yan. Haka-haka lang po yan. Hindi po totoo yun. Kasi pag sinabi pong church, mga kapatid, ang nire-represent po niyan ay as a whole. Hindi po nire-represent ng church yung iilang individual kung meron man. Kung halimbawa mayroong conference na ganyan ang ginagawa, hindi po yan ang church. No? Pag sinabi po natin church, Seventh-day Adventist Church, ito po yung kabuuan ng church. At alam po natin na sa doktrina po natin, kahit biblically speaking, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon pong damo, may pansirang damo. Nasaan yung pansirang damo? Nasa loob. No? Pero hindi po sila yung nagre-represent ng church. No? Ang sabi ni Apostol Pedro doon sa 2 Pedro 2, ang talata ay 1. Pakinggan po ninyo, mga kapatid. Sabi diyan, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro. So, ibig sabihin, sa loob mismo ng church, magkakaroon ng bulaang guro na ano ang gagawin? Na mga papasok ng lihim ng mga nakakapahamak na mga hidwang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mga tataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Sa talatang 2, at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. So, wag po tayong mababader, mga kapatid, sapagkat habang lumalapit ang panahon, habang umiiksi, ay lalong titindi po ang pag-uusig laban sa iglesia. Kaya nga, ang dapat po nating panghawakan ay kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Meron po tayong fundamental beliefs. Hanggat yung ating fundamental beliefs, mga kapatid, ay nandyan, ang church po natin ay nananatili na yun ang ating turo. Ngayon, pag may nagtuturo ng taliwas sa ating fundamental beliefs, hindi po yan ang nagre-represent ng ating church, mga kapatid. Tandaan po natin yan palagi. Okay? May tanong. Mayroon pong paniniwala na Trinity. Yung Trinity, ibig sabihin ay dalawa na lang, wala na po yung tatlo o wala ng Trinity.
So mayroon pong nagsasabi na ang Trinity ay ito yung totoo na paniniwala at hindi po yung Trinity. Ano po ang stand ng Seventh-day Adventist po dito sa ganitong katanungan? So, kung titingnan po ninyo yung arguments ng Trinity, ano ho ba yung kailang arguments? Number 1, ang banal na espiritu ay hindi persona. Yan po ang number 1 arguments ng Trinity. Ang problema, yung kanilang pangalawang arguments ay kukontra doon sa kanilang unang argument. Bakit ko po nasabi? Kasi ang isa pa sa arguments po nila, ang ating Panginoong Jesucristo daw ay siya rin yung Holy Spirit. Kung may makakausap po kayong mga Trinitarian, tingnan nyo po ito. Ang kanilang arguments, number 1, yung Holy Spirit ay hindi persona. Okay? Tapos, ang Holy Spirit daw ay si Jesus Christ. Sige nga, i-analyze nyo nga po yung dalawang arguments. Kung si Jesus Christ ang Holy Spirit, tapos sasabihin mo ang Holy Spirit ay hindi persona, tama ba yun? Alam nyo, may nagtanong sa akin po dyan, matanda. Sabi niya sa akin, Brother Gomer, gaano ba katotoo na ang Holy Spirit ay hindi persona? Sabi niya sa akin. Naku, alam ko na kaagad, Trinity yan. Ay, ano daw po ang Holy Spirit? Sabi kong ganon. Si Jesus Christ daw po ang Holy Spirit eh. O, kita nyo na. Sabi ko, Nay, i-analyze mong mabuti. Ano ba ang totoo? Si Jesus Christ ang Holy Spirit o ang Holy Spirit ay hindi persona? Hindi po pwedeng both. Bakit? Kung ang Holy Spirit ay si Jesus Christ, ano ba si Jesus Christ? Persona, hindi. Ay, nakita mo na? Oh, kung si Jesus Christ pala yung Holy Spirit, tapos sasabihin mo hindi persona yung Holy Spirit, di mali. Kasi si Jesus Christ, persona. Alam mo, sabi nung kapatid, oo nga niluluko ako ng harap-harapan. Sabi niya gano'n. Tama naman eh. Kung sasabihin natin na si Jesus Christ ang Holy Spirit, dapat tanggapin mong persona ang Holy Spirit. Iwanan mo yung isa. Kaso lang ang problema, ito po. Babasa po tayo ng mga talata. O, tanggapin natin, halimbawa, si Jesus Christ ang Holy Spirit. Okay. Tingnan niya po natin yung Lucas 4:1. Pansinin niyo pong mabuti ha. Ano po yung arguments? Si Jesus Christ ang Holy Spirit. O, basahin po ninyo ang 4:1. At si Jesus napuspos ng Jesus. Tama ba? Hindi. Si Jesus puspos ng Espiritu Santo. Si Jesus ba yung Espiritu Santo? Hindi. Ang liwanag po ng talata eh. Huwag lang tayong paloloko mga kapatid. Kasi kung magpapaloko tayo, ay wala na. Ay dito pa lang. Paano yan? Si Jesus puspos ng banal na Espiritu. Hindi po pwedeng si Jesus ang banal na Espiritu. Okay? Kasi ang sabi ni Jesus, kung hindi ako aalis, ang banal na Espiritu ay hindi darating. Siya rin pala yung Holy Spirit. At sana hindi na siya umalis. Nakita po ninyo. Kaya nga, ito po ang ano yan. Actually, mayroon po akong lecture po niyan tungkol sa tinatawag na history ng Trinitarian sa Seventh-day Adventist. Alam niyo kung bakit po maraming napapaniwala sa Trinity? O ito po mga kapatid. Kung ako po ay isang Trinitarian at lalapit po ako sa inyo ngayon, okay? Halimbawa, pupunta ako sa inyong church. Alam niyo ba kung anong ipipresent ko? Ang ipipresent ko po sa inyo mga kapatid ay yung ating mga pioneers. Magbibigay po ako ng ilang example ng pioneers. James White. Kilala po ba si James White? Siyempre, naririnig po natin yan. Asawa po mismo ng propetisa po natin. Kung sasabihin ko po sa inyo na si James White ay anti-Trinitarian, maniniwala ba kayo? Antay talaga. O, kita nyo na po. Sino po ang nakakaalam na si James White ay anti-Trinitarian? Pag hindi nyo po alam yan, at i-present ko po sa inyo yung position ni James White tungkol sa anti-Trinitarian, dyan ka na magugulat. Kasi maliwanag sa history ng Seventh-day Adventist na si James White, noong una, siya po ay anti-Trinitarian. Pangalawa, Joseph Bates. Napakaraming pahayag si Joseph Bates na siya po ay anti-Trinitarian. Siguro naman narinig nyo na po si Joseph Bates. Isa pa, Uriah Smith. Narinig nyo na po ba si Uriah Smith? Alam nyo po ba na ang paniniwala ni Uriah Smith, si Jesus Christ po ay created? Kita nyo na? Magugulat po kayo mga kapatid. Kaya nga po yung mga anti-Trinitarian
Lito po sila. Ito po tanong. Bakit po ang Seventh-day Adventist noon, yung ating mga pioneer, ay anti-Trinitarian? First, sabi ko nga po sa inyo, marami po sa ating pioneer ang naniniwala na si Jesus Christ ay created. Kaya hindi po sila naniniwala sa Trinity. Tanungin niyo po yung mga Trinity po ngayon. Bakit po sila anti-Trinitarian? Naniniwala ba sila na si Kristo ay created? So, kung titingnan po ninyo, yung dahilan kung bakit anti-Trinitarian yung karamihan sa ating pioneer, dahil po doon sa pagiging created ng ating Panginoon. Paano nga magkakaroon ng created na being tapos may Trinity? So, ang number one reason kung bakit hindi naniniwala yung mga pioneer sa Trinity, dahil hindi sila naniniwala na Diyos si Kristo. Tandaan niyo po yan. Ngayon, tanungin mo yung mga Trinity, naniniwala ba sila na Diyos si Kristo? Naniniwala sila. Kaya nga, yung position po ng Trinity at Trinity, pareho lang. Bakit? Kung ang pagbabasihan po natin yung history, huwag po kayo malilito. Ito po ha. Kaya hindi po ginamit ni Ellen White yung termino na Trinity sa kanyang mga sulat. Bakit? Kasi po noon, yung word na Trinity, kapag binanggit mo yung Trinity, automatic po ang nasa isip ng mga tao noon yung Trinity ng Catholic. Kaya, para hindi ma-confuse yung mga tao, hindi ho ginamit ni Ellen White yung termino na yan. Okay? Pangalawa, hindi rin tayo naniniwala sa Trinity kasi nga, hindi pa na-establish yung ating doktrina tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Yan po ang dahilan. Yung pong pagiging power ng Holy Spirit, isa lang po yan sa arguments ng Trinity. Kaya nga, dapat nating makita na kapag nag-present po sila ng mga pahayag ng, ewan ko, kung mayroon si Brother Joseph, nandyan po mga pahayag na mga pioneer natin, Uriah Smith, Joseph Bates, Jean Andrews, marami pa, James White, mga anti-Trinity po lahat yan. Bakit anti-Trinity? Ang dahilan, hindi po Diyos si Kristo sa ating paniniwala. Okay? Kaya nga nung isulat ni Mrs. White yung Desire of Ages, na nung banggitin niya yung in Christ is life, unborrowed, original, and derived. Nung banggitin po ni Ellen White po yung termino na yan, ito po, kinikwento ko na lang po sa inyo, marami po sa ating mga pioneers ang hindi makapaniwala. Bakit? Kasi nga, ang paniniwala nila si Jesus Christ ay created. Pero sinabi ni Ellen White, in Christ is life, original, unborrowed, and derived. Ibig sabihin, si Kristo mismo, Diyos. Okay? Kaya, ito na po yun. Nung ituro po natin yung righteousness by faith, dito po nag-umpisa na mag-aral yung ating church patungkol sa deity pagka-Diyos ni Kristo. Okay? At nung makita po nila yung biblical view na ang ating Panginoong Jesucristo po talaga ay Diyos, dito po nag-umpisang maniwala ang ating iglesia sa Trinity. Okay? Ang ibig sabihin, naging Trinitarian tayo because of that belief that Christ is God. Doon po nag-umpisa yan, mga kapatid. Hindi tayo kumukontra sa Trinity dahil hindi tayo naniniwala na si Kristo ay Diyos. Hindi. Ang paniniwala ng mga pioneer, created si Jesus Christ. Yan. Pangalawa, yung sinasabi po nga po natin na ang banal na espiritu ay hindi persona. Ito po kasi yung problema eh. Kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, maliwanag po ang Biblia na ang banal na espiritu ay persona. Mayroon po siyang sariling pag-iisip, may sarili po siyang desisyon, pwede siyang magsalita, pwede siyang mag-guide. At isa po siguro sa pwede natin gamiting talata, itong nasa Roma 15. Tingnan niyo po yung Roma 15. Ang talata ay 30. Ngayon, ipinamamani ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa Panginoon nating Jesucristo at sa pag-ibig ng Espiritu. Meron ho bang power na kayang umibig? Yan po ay pag-ibig ng Espiritu. Ang Holy Spirit po ay umiibig. Nasasaktan niya ang Holy Spirit eh. Di ho ba? Kaya nga, yung katangian ng banal na Espiritu ay maliwanag po na siya po ay mayroong tinatawag na personality. Siya po ay person. Okay? At hindi po si Jesus Christ ang Holy Spirit. Maliwanag po yan.
Isang talata pa lang ang ginamit ko eh. Hindi na kayo maniniwala na si Jesus Christ ang Holy Spirit. Kaya yung Trinity po, kapag ang kausap po nila ay yung may alam sa history, ito po ang problema po kasi. Halimbawa ako po ay makasalanan dati, lasinggero dati, adik dati. Sabihin mo na lahat ng ero na sa akin na. Okay? At pwedeng ikwento yun ng kapitbahay ko. Yan. Ito si ganito yan. Totoo ba yun? Totoo. Ang problema, hindi niya na ikininto yung after. Hindi niya ikininto na, pero nagbago. Di ho ba? Ang coin, laging may dalawang side po yan. So, kailangan po nating i-present both para maging tama. Kung i-present po nila na si James White ay anti-Trinity, dapat i-present din nila na bago siya namatay, Trinitarian na. Yun ang dapat. Si Uriah Smith, ang kanyang paniniwala ay created ang Panginoon, pero bandang huli, nagbago at tinanggap niya na Diyos si Kristo. Yun po ang dapat. Hindi lamang yung isang side ang ipipresent. Kaya po sila nakakapang linlang. Ay dahil nga po, yung presentation po nilang history ay kalahati lang. Hindi nila ipinipresent po ng buo. Yun po yung ating masasabi po dyan. Ay magbabasa po ako mga kapatid ng quotation galing kay Ellen White. Pero kanina kasi ay lumapit sa akin yung isang kapatid na palagay ko ay yun din yung kanyang concern. Hindi ko alam kung siya yung nagtanong na paano ipapaliwanag natin yung word na Trinity. So sa history ng Adventist, malinaw na po yung sagot ni Brother Gomer. Doon naman sa position na paano natin ipapaliwanag doon sa mga nasa ibang panampalataya na biblical yung Trinity. Kasi sa history po ng Seventh Adventist ay siguro idodogtong ko na lang po ito para nakadikit doon sa paliwanag ni Brother Gomer. Yung pong pag-change ng stand ng mga Adventist from si Ellen White kasi Methodist. Hindi po siya anti-Trinitarian mulat sa Paul. Trinitarian po talaga siya. Wala po sa kasaysayan na siya po ay anti. Nung dumating na po yung panahon na pinag-aralan na po nila at biblical po yung Trinity, ay meron pong ganitong sinasabi po mga kapatid. At babasahin ko po ito. Ito, sabi po ni Robert Eyre, July 19, 1909, and that Christ is merely a created being. But God's great plan is clear and logical. There is a Trinity, and in it there are three personalities. We have the Father, described in Daniel 7:9 to 10. A personality surely in Revelation 1:13 to 18. We have the Son, described. He is also personality. The Holy Spirit is spoken throughout Scripture as a personality. These divine persons are associated in the work of God. Okay? Tapos pagpapatuloy pa, but this union is not one in which individuality is lost. There is indeed a divine trio. But the Christ of the Trinity is not a created being as the angels. He was the only begotten of the Father. Yan po. So, nung umpisa, ang issue, created being. Nung pag-aral na hindi created being, unti-unti naintindihan po nila na biblical po yung Trinity. At noong October 10, 1913, ay mababasa natin ito, si F.M. Wilcox, Chief Editor ng Review and Herald. Sumulat po siya ng ganito. 1913, buhay pa si Mrs. White, di ba? Buhay pa. Seventh Adventists believe in the Divine Trinity. This Trinity consists of the Eternal Father, the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, the third person of the Godhead. Kaya, pag sinabi po nilang hindi person yung Trinity, mahirap yung salitang third person. Kung hindi person, paano naging third person kung hindi person? Kaya doon talaga mayroong problema at pandaraya na ginagawa itong mga anti-Trinitarian. The Godhead of Trinity consists of the Father, of the Eternal Father, are personal, spiritual being, omnipotent, omnipresent, omniscient, infinite in wisdom and love. The Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father, through whom all things were created, and through whom the salvation of the redeemed hope will be accomplished. The Holy Spirit, the third person of the Godhead, the great regenerating power in the work of salvation. O, ito pakarugtong
we Adventists recognize the divine Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, each possessing a distinct and separate personality, but one in nature and in purpose, so welded together in this infinite union that the apostles just speaks of them as one God. James 1:19. This divine unity is similar to the unity existing between Christ and the believer, and between the different believers in their fellowship in Christ Jesus. Okay? So malinaw, mga kapatid. Ngayon, para doon sa ating at ang kapatiran na ito, lumapit kayo na may nakausap daw siyang saksi ni Jehovah, paano natin i-explain? Kasi sasabihin po ng karamihan, ay wala hong Trinity sa Bible. Paano po nabuo ang Trinity? Marami pong mga word na hindi natin mababasa sa Biblia, tulad ng incarnation, millennium, rapture, wala niyan. Pero biblical po yung lahat niyan. Ang ibig sabihin, mayroon po tayong tinatawag na term of convenient na binibigyan natin ng termino yung isang katotohanan na nakita natin sa Bible. Ano pang ibig sabihin ng Trinity? Ayan, Trinity, the unity of Father, Son, and Holy Spirit as three persons in one Godhead. Binasa na natin kanina. So yung pong Trinity ay hango po sa dalawang salita, trio at unity. Ibig sabihin, tatlo na nagkakaisa. Madali lang po, kapatid. Paano natin patunayan na may Trinity? Merong Ama, Anak, Espiritu. Di pwedeng hindi lang paniwalaan yan. Ngayon, yung tatlong yan nagkakaisa. Hindi iisa, kundi nagkakaisa. Kaya unity. Trio, unity. Pagtututulan nila yan, hindi patunayan nila walang Holy Spirit. Paano na ngayon yung binasa ni Brother Gomer? Paano na ngayon yung mga talata sa Biblia? May Holy Spirit talaga. O, pag napatunayan po nila, mga kapatid, na hindi nagkakaisa ang Ama, Anak at Espiritu, walang Trinity. Tandaan nyo ha, kapatid. Saan yung kumausap sa akin na patunayan nila, nagsasalungatan yung tatlo. Pero kung hindi lang patunayan, nagsasalungatan, ibig sabihin, nakakaisa. Yung tatlo, Trinity. Tatlo, nakakaisa. Ayan, trio, unity. Nakakaisa yung tatlo. O, di may Trinity. Ngayon, ang problema nila, wala sa Biblia. Yung salitang Biblia mismo, wala. So, marami pong termino na wala po sa Bible. Kaya, simple pong explanation, sabi doon sa binasa po natin kanina, ay pagkakaisa ng Ama, Anak at Espiritu ay katulad ng pagkakaisa ng Panginoon at ang mga alagad. So, meron po dito, mga kapatid, na mga talata. Ang problema kasi natin, mga translation na yung Bible na hawak ko natin. Sa Old Testament, yung salitang only one God. O, tingnan nyo na lang, di ko nababasahin yan. Sa Old Testament, yan po yung mga talata. Sa New Testament, yan po ang mga talata. Ang translation yan, iisa, isa, or one, or only sa English. So, hindi po lahat ng salitang one ay one talaga, absolute number. Mayroon pong mga one, kaya lang mayroon pong tatlong salita sa Biblia na ang pagkakasalin ay isa at one naman sa English. Una, yakid. One ang translation niyan. Pangalawa, ikad. One din ang translation. At pangatlo, bad. So, yung pong ikad, number 2, yan po yung ginagamit sa Diyos. Yung salitang ikad, mga kapatid, ay hindi po yan singular. Yan po ay plural. Pag tinignan po ninyo yung salitang one, pag nakita po ninyo yun ay tungkol sa Diyos, hindi siya singular. Ano po? Pero meron din pong talata na singular, tulad halimbawa, nung nasa Zechariah chapter 12 verse 10, yung salitang bugtong na anak. Only. Yan. Absolute one yan. Kasi nag-iisa lang yung anak na si Kristo. So, ibig po sabihin ng mga salita yan, mga kapatid, yung pong ikad ay hindi po ibig sabihin ay nagsusulo. Kasi ginamit po yan sa Genesis chapter 2 verse 24, yung lalaki at babae ay magiging isa. Ikad ang ginamit, hindi yakid. Pag yakid ang ginamit, nagsusulo talaga yan. Tulad nung sa Zechariah, bugtong. Pero yung mag-asawa, hindi bugtong. Lalaki at babae yan. Kaya ikad. Ganon din yung Diyos. Hindi ginagamitan siya. Kaya nga si Elohim
ay hindi siya ginagamitan ng singular pagka ang tinutukoy po ay yung kadyusan. Pero kung ang Ama lang ang tinutukoy, singular yon. Kung si Kristo lang tinutukoy, singular yon. Kung Holy Spirit lang, singular yon. Pero pag ang salin ay Diyos at tinina sa original Elohim, tapos kung one naman ang word ay ang original naman ay ikad, hindi po yun yung nag-iisang Diyos sa tatlong persona. Okay, mayroong personal na tanong si Brother Ide at pangalawa ay si Brother Danny. So, ito po si Brother Edith magtatanong. Magandang hapon na pag-aralan natin at happy Sabbath. So ako'y nagpapasalamat mga sir kasi ako po'y nakatanggap ng aklat reforma sa mga reform. Mayroon ako yan. Si Sir Johnson ang sumulat. So ito ang tanong. Dalawa sana ito pero isama ko na sa isa. Kanina, ayon po sa inyong lecture, mayroon po tayong lumalabas na mga kapatid kasi natangay ng masamang turo, maling aral. Kaya sila ay lumabas. So, sunod. Kaya, lumabas pa yung mga kapatid because of poverty. So, hindi ba mapunan ang kanilang pangailangan? Kaya nanghina sa pananampalataya, hindi makasamba, lumabas. So, wala bang tulong yung ating higher organization para yung ating mga kapatid na poverty ay matulungan? So wala ba silang programa doon sa higher organization para maabutan ng tulong? Ay bakit yung ating government, panahon ng kalamidad, lindol, may naiabot na tulong? Minsan lang naman yan eh. So ano po ba yung mabisang paraan na para itong mga kapatid na ito ay mahawakan natin sa church para lumago naman ang kanilang pananampalataya? Kasi kahit na nga tayo ay matagal na sa pananampalataya, may kahinaan pa rin tayo. Dapat din tayong palakasin. So ano po ba yung mabisang paraan na pwede niyong ipahayag o sabihin para doon sa mga kapatid na ganito? Okay po? Meron lang akong kaklaruhin. Ano po yung tulong na sinasabi nyo doon sa mga nasa lanta o talagang mahirap na kahit walang bagyo o lindol? Kasi ito ay marami tayong mga kapatid na umalis sa pananampalataya. Kasi gawa nga ng kahirapan, sir. Hindi po makapagpatuloy sa paglilingkod sa pananampalataya kasi po sila ay mahirap. Kasi ito ay... Okay na po. At least naintindihan ko, hindi po dahil sa biktima ng bagyo. Ibig sabihin, sadyang mahirap. Mga kapatid, ganito ho, mga ilan na taga-subaybay. Salamat kapatid sa iyong tanong. Ang Seventh Adventist ay mayroong programa ng pagtulong, yung ADRA. Kaya lang sa mga sa mga biktima ng mga kalamidad. Ngayon, tungkol sa kahirapan, mga kapatid, abay kung hihingi na lang natin lahat sa pamunuan, wala tayong, kasi hindi nga natin ma-accommodate yung mga nag-graduate ng pagkapastor dahil kulang po sa pananalapi. Ako po ay matagal na naging volunteer ng Central Luzon Conference at nakakapag-coverage po ako ng mga meeting na halos exclusive. Kaya lang ako nagdo-document, nakakatid. At doon ko po nalaman kung gaano kahirap sa mga namumuno sa atin ang i-divide doon sa mga church na pinapagawa, project na ganito. Hindi ho tayo mayaman, kapatid. Dapat maintindihan po natin na hindi po kargo ng ating conference, pamunuan, ang mga kahirapan, mga kapatid. Oo, nagbibigay tayo. Pero tayong mga kapatid, ay wag naman natin iasa na kailangan may tulong kaya mag-backslide kasi walang tulong. Maling sit-up po yun. Maling mentality po yun. Kasi kaya tayo inaralan para sa kaligtasan, hindi para tumanggap ng ayuda. May mahirap po mag-crusade, mga kapatid. Magpa-member kayo para makitulong kayo. Daming baptism agad. Ang iniaalok ko natin sa ating pangangaral ay yung kaligtasan. So, wala pong anak ng Diyos na namamalimos actually. Kung mayroong mga kapatid na umaalis, iba po yung kanilang naiisip. Iba yung mental set-up nila. Isang bagay o material ang kanilang tinitingnan. Hindi po magbabackslide ang isang tao kung ang ating titingnan ay yung kaligtasan.
Kaya nga tama si illustration ni Brother Gomer. Pag pinakasalan mo yung isang asawa dahil mapira, kawawa naman yung asawa mo. Yun lang palang material ang iniisip natin. So, ibig sabihin, huwag natin tingnan ang ating paglilingkod sa Diyos doon sa mga material na bagay na yon. Alam ko, brother, alam ko naman na hindi para sa iyo yung tanong. Nagtanong ka lang, tama, di ba? Hindi naman ibig sabihin yan. Alam ko yon. Baka sabihin mo, hindi naman ako yun alam ko naman. So, dapat tutulungan natin na ma-explain natin sa ating mga kapatiran na tayo'y nandito para sa ating kaligtasan. At ano ko'y naniniwala na magtapat lang po siya, hindi siya pahihirapan. Sadyang may mga tao, may mga nagbabackslide nga na mayaman Meron po yung mahirap pa kaya. Di ba? Meron din nang umaalis na sobrang yaman, na wala na sa pananampalataya. So, meron din sa kahirapan. At yan po ay bahagi ng ating pamumuhay bilang Kristiyano. Isa po yan sa mga subukan. Yung pamilya ni Elimelech umalis doon sa Bethlehem, Juda dahil nga sa tagutom. Anong nangyari? Namatay si Elimelech, yung kanyang dalawang anak, nagkawindang-windang yung kanilang buhay. Kaya mahirap po pagka yun ang ating gagawing dahilan. Hindi po pwede na ipoprovide lahat ng ating pamunuan at bibigyan ng ayuda lahat ng mahihirap na kapatid. Dahil hindi po tayo katulad ng ibang denomination na mayaman. Tayo ay hindi ganon, Brother Gomer. Yan, ako po ay nalulungkot, kapatid, na marinig nang dahil sa walang bigas ay nag-backslide. Medyo nakakalungkot po talaga yung ganon kung mayroon pong ganon na pangyayari. Ano po? At actually, marami po talagang ganon na nangyayari. So siguro, instead na tayo po ay tumingin sa pamunuan, baka mas maganda hong tingnan po natin yung ating sarili. Kasi nga, mayroon pong isang talata dito sa isang, sa aklat ni Juan. Babasahin ko lang po, mga kapatid. Kasi, hindi ho naman maikakaila na sa ating pong kalagitnaan ay meron po talagang mga kapatid na hikahos. Na talagang, medyo talaga. Kasi ako po, nakaranas po ako ng ganun na talagang mahirap. Na sa sobrang hirap, mga kapatid, pwede ka nang magtiis doon sa laman lang ng gabi. Kasi wala Di ho ba? Nakaranas po kami ng hirap sa Mindoro noon na halos ang aming kinakain ay yung tinatawag po nilang nami. Kasi wala hong bigas, mga kapatid. So, yung kahirapan po ay reality po yan. Isa po yan sa ginagamit po talaga ni Satanas para ihiwalay ka sa Diyos. At siya po ay nagtatagumpay sa marami. Na maraming umaalis sa iglesia dahil sa kahirapan. Kaya nga, tayong mga mananampalataya, meron po tayong tungkulin sa bawat isa. Kaya nga ang Biblia ay nagtuturo sa atin na ibigin natin ang isa't isa. Tingnan natin yung kapakanan ng bawat isa. So, instead na itingin po natin doon sa pamunuan, na ipaliwanag na ni Brother Johnson, ang sabi po dito sa unang Juan 3, ang talata ay 16. Pakinggan po natin, mga kapatid. Sabi niya, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Verse 17, datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanlibutang ito. Pakinggan po natin ito, mga kapatid. At nakikita niya ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa. Paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? So, challenge po sa ating mananampalataya ito, mga kapatid. Kaya nga, medyo, halimbawa yung ating ginagawang, di ba may ginagawa tayong ACS? Di ba may ACS program? Alam nyo, ako'y nagkaroon ng hindi magandang pakiramdam sa ACS. Alam nyo kung bakit? Nahanap nung church, yung pinakamahirap doon sa kailang barangay, pero doon mismo sa loob ng church, mayroong naghihirap. Ang masakit, nahanap nila pinakamahirap sa barangay, nabigyan nila ng bigas, abay yun pong balo na matanda na maraming apong pinapakain, ay kahit isang bigas hindi nabigyan. At alam nyo yung ginawa, siguro dahil nahihiya yung matanda,
merong natirang ilang balot doon sa ipamimigay, siguro ang pagkakamali niya, hindi naman siya nagpaalam. Inuwi niya sa bahay yung isang supot. Alam niyo yung nangyari? Ay pinagalitan ho siya ng iglesia. Abay sabi ko, hindi ho yata nararapat yung ganun. Na tumitingin tayo sa labas na mga mahihirap at tutulungan natin para ano? Para mapunta sa loob ng church. Pero yung nasa loob ng church, sahayaan natin ba na lumabas? Baliktad mga kapatid. So, doon sa concern ng ating kapatid, siguro, meron din pong pananagutan ang church, ang mga kapatiran as a whole, kung meron talagang kapatid na nakikita natin na ganon. Ang sabi ni Santiago, ang tunay na relihiyon ay dalawin yung mga yung mga bao, yung mga ulila. Bahagi po yan ng pagiging tunay na iglesia. Tandaan po natin yan. No? So, kaalinsabay ng pangangaral natin sa labas, pagtulong sa labas, dapat, saan ka naman nakakita ng tama, pakakainin mo yung anak ng kapitbahay mo, pero yung anak mo mismo, ayaw mong pakainin. Di ho ba mga kapatid? So, yan lang din po yung salamat concern ng ating kapatid. Pero, yung pong dahil walang bigas ay ipagpapalit mo ang pananampalataya, ipag-pray po natin yung ating mga kapatid. Ano? Yeah. Okay. Meron lang po akong kunting idadagdag bago yung tanong ni kapatid. Kasi gusto ko pong sundan yung binanggit ni Brother Gomer. Kasi po, kami po ay naging kasakasama ng ADRA. Nung volunteer po kami, ilang taon po kami mag-asawang volunteer. Kasama po kaming namumudmud ng mga relief. Alam nyo po kasi, ito yung pagkakamali din minsan. Yung tama, tayong mga opisyalis sa iglesia, dapat aware po tayo. Kasi may order kasi na nanggagaling sa ADRA na kuhanin yung bilang. Kunin yung bilang ng mga tutulungan. At kung ilan yung bilang at nasa pangalan, yung dapat talagang mabigyan. Kahit pumila ka po dyan, hindi talaga ikaw mabigyan kasi kung wala ka sa listahan. Kaya ang magkakamali po doon siguro yung naglista. At hindi ito sinama yung kapatid. At hindi po tama na puro yung nasa labas lang ang hahanapin. Unang-una, kapag mayroon pong order ang ADRA, actually, kinontak ako ng ADRA galing, ay yung mga kapatid galing US, punta silang Cebu. O Brother Johnson, baka may kilala ka doon na dapat tulungan. Sabihin mo, pumunta doon sa Central Visayan Conference. So, tinat ko yung mga kapastor doon. Brother Johnson, talaga dito problema. In short, merong order at may bilang. At kung sino ang nag-aano ay para doon yon. Kaya malamang ay yung pong kasi sa kanila rin hahanapin yun nire-report po kasi yan para walang nawawalang tulong. Ibig sabihin, stricto din kasi yung pong ADRA para wala pong yang basta kung sino-sino lang kukuha. Mahirap doon kasi yon. Kaya malamang ganun ang nangyari. Ang nagpagkulang doon hindi po yung ADRA kundi yung naglista. Ganun, malamang. Kaya hindi na isama yung matanda. Dapat, pag mayroong ganyan, huwag puro sa labas ang titingnan. Pati yung nasa loob ay titingnan po natin. Ngayon, ito po yung talata na pwede natin, kapatid, gamitin. Sabi po dito sa Habakuk 3:17 at 18, napakaganda po ng talatang ito. Ang sabi po dyan, sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga ang puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat at ang bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. 18, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ibig sabihin, pinapakita ko rito, kahit na napakahirap, nagkaroon ng tagutom, yung pong mga binanggit po riyan, ay hindi na ikapagbigay ng pangangailangan ng tao. Ang sabi po niya ay magagalak pa rin siya sa Panginoon. Isa pa, yung sa ikalawang Korinto 4:8 at 9, kuhanin ko na lang yung mensahe. Ang ibig sabihin dyan, yung kapighatian sa lahat ng dako, ngunit ang sabi po dyan ay kagigpitan. Subalit, ang pinakabuod ng talatang yan, ang matalatang yan ay hindi po pasisira ang pananampalataya. Sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, aking palalakasin at aalalayan ka. So may pangako ang ating Panginoon. I-condition at i-encourage natin mga kapatid. Pero tama yung sinabi ni Brother Gomer.
Kung tayo naman ay nakakaluwag at meron talagang mahirap na kapatiran, silip-silipin din natin pag may time. Eh, yung mga vlogger ngayon, kumikita sila kasi may mga tinutulungang mahihirap. Ay, hindi naman na siguro natin kailangan gawing content yon, kundi talagang gawin po natin sa ating sarili dahil nga sa ating pong pag-ibig. Lahat ng ating ginagawa dapat ay nasa konteksto ng pag-ibig. Yan po. Magandang hapon po. Ako po ay gusto ko lang po malaman talaga kasi hindi ko po talaga alam kung paano sagutin ito. Baka maging biktima rin tayo lahat ng mga kaisipang ito mga kapatid kasi pasensya na po kayo sa abala. Ganito po kasi Brother Johnson, Brother Gomer, ang isang kapatid natin ay naniniwala na wala ng tithes kasi wala na raw sa New Testament. Baka ang kasunod na itanong sa akin ay sasabihin na ay wala na rin sa bagong tipan ang pagkain ng baboy, wala lang kautusan ng pagkain ng baboy sa bagong tipan. Ay may nakita po ako sa 1 Corinthians 10 verse 25 and 27 na ang sabi, lahat ng na ibibinta sa pamilihan ay bibilhin at kainin. Ang sa 27, ang sabi ay, kapag ikaw ay inyayahan sa isang piging, ay lahat ng ihanda ay kainin mo na walang, anong sabi doon, yung dahil sa iyong budhi. Iyon po ang kwan. Kaya sabi ko, paano ko ito sasagutin kung sakaling ito ang itatanong sa akin, ay iniisip ko yung Corinthians ay mga at sa taga-Athens. Ay ito'y hindi ito mga Jew. Kung okay sana kung Jew ito, kapag bininta sa mga pamilihan, tiyak na walang karumal-dumal doon. Tama po? Kaya paano po ito natin sasagutin? Yung una, yung tithes, ano? Tithes nga ba yung... Actually po yung tithes ay binanggit din naman sa New Testament. Yan po ay nasa 3:23. Tingnan po natin. Medyo mahabang usapin po ito. 23 Mateo. Yung luma na lang. Tingnan po natin yung Mateo 23 Ikapo po ito. So babasahin ko lang po ito para makita po ninyo na mayroon pong binabanggit na ikapo dyan. No? Sabi dyan, sabi ninyo mga eskriba at Pariseo, mga mapagpaimbabaw sapagkat nagbibigay kayo ng sa ikapo ng yerba buena, ng anis, kumeno, at inyong pinababaya ang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Nadili iba't ang katarungan, ang pagkahabag at ang pananampalataya. Tapos sabi ng ating Panginoon, dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yaong iba. So maliwanag po dyan sa talata na yan, na kasama po sa ipinapagawa yung pag-iikapo, no? So, yan lang po muna siguro para ipakita natin na mayroon pong pag-iikapo kahit po dito sa bagong tipan. Gusto ko pong idagdag itong talata, kapatid. Alam ko na gagamitin mo ito. Lucas 11:42. Pareho ng senaryo pero mas maganda po ito. Bago natin basahin yung word for word na inutos to ni Kristo. Okay, isa po sabi, Lucas 11:42. Tingnan nyo ha. Datapat sa aba ninyong mga Parisiyo, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo, ng yerbaboy na, at ng ruda, at ng bawat gugulayin. At pinababayaan ninyong ang karunungan at ang pag-ibig ng Diyos. Datapat, dapat ngang gawin ninyo ang mga ito, at huwag pabayaang di ginagawa ang mga iyon. Parang sa Mateo 23 din. So tingnan nyo po, ulitin yung basahin. Binanggit yung ikapo, pero walang sinabi dyan, bawal mag-ikapo. Lahat ng binanggit dyan, ipinagagawa, kasama ikapo. Okay, so tingnan nyo po, sa Living Bible. Para makita po ninyo kung ang sasabi dyan. But woe to you Pharisees, for though you are careful to tithe even the smallest part of your income, you completely forget about justice and love of God. You should tithe. Dapat kang mag-ikapo. Yes, but you should not leave this other thing undone. So, puntahan mo yung ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ba o Magandang Balita Biblia? Meron yan. Nakakawa kayong mga Parisiyo. Binibigay nga ninyo ang ikapo ng mga pimpalasa at mga gulay ninyo. Pero kinakaligtaan naman ninyo ang makatarungan at pakikitungo sa kapwa at ang pag-ibig sa Diyos. Magbigay kayo ng mga ikapo ninyo. Yan? Iwan ko doon sa nakipagdibating kapatid. Yan.
So, doon na, sa pangalawa, Brother Gomer. Yan. Pagdating dyan, sa doktrina niyan, mga kapatid, meron po tayong church manual, meron tayong spirit of prophecy, na talagang tinuturo po yung pag-iika po. Okay? Ngayon, puntahan na po natin yung pangalawang tanong tungkol sa 1 Corinthians 10:25. Ano pong nakalagay po dito? Ito pong talatang ito, mga kapatid, ay ginagamit ng mga kalaban ng Adventist. Lahat. Mapa EDD, Iglesia ni Cristo, at kung ano-ano pa, mga kapatid. Pero alam nyo ho ba na itong talatang ito ay pwede mo rin gamitin sa kanila? Pabalik. Okay? Sabi po dyan, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Ano po ang dahilan? Bakit binanggit ni Apostol Pablo yung huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi? Kasi nga po, kung pag-aaralan po natin mabuti ito po ay mayroong kinalaman doon sa mga bagay na inihandog sa Diyos-Diyosan. Yan po yun. Ngayon, kung hindi po nila tatanggapin yung paliwanag na yun, na ito talagang may kinalaman sa Diyos-Diyosan, abay, tingnan nyo po yung verse 28. Ang sabi sa 28, datapwat kung sa inyo may magsabi, ito'y inihandog na hain, huwag ninyong kanin. Nakita po ninyo, hindi po sinasabi dyan, datapwat kung ito ay baboy, hindi po pinag-uusapan dyan kung ano yan eh. Ang maliwanag na context nung talata ay inihandog sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, maging malinis man na hayop yan kung inihandog yan sa Diyos-Diyosan, ang sabi ni Apostol Pablo, wag na kayong magtanong kung inihandog yan. Okay? Hindi ko sinabi ni Apostol Pablo dito na kahit baboy yan, tirahin nyo na. Wala hong ganon sa talata. Ang sabi niyan, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan, kanin ninyo. Bibigyan ko po ng sample na mas maliwanag. Yun o bang dinuguan ay pinagbibili sa pamilihan? Meron o bang binibintang dinuguan sa pamilihan? Meron, dugo mismo. Ha? Meron ano? Meron, dugo. Tanungin nyo nga po yung mga iglesia ni Cristo sa talatang ito. Bibilihin ba nila? Ang sabi dito, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan, kanin ninyo. Papayag ba sila? Pati born again? Hindi. Na yung dinuguan ay nasa pamilihan ay bibilhin at kakanin din nila? Di ba mali? Brother Gomer, baka kasi iluluto pa lang. Dugo na lang, dugo. Dugo. Di ba mga kapatid? Paano ngayon yon? Lalabas, tingnan po ninyo ha. Ginagamit nila yung talata para gamitin sa atin. Hindi nila naiintindihan yung talata niyan, kalaban din nila. Ito pa. Ito na. Verse 27. Tingnan mo yung verse 27. Kung kayo'y anyayahan ng isang hindi sumasampalataya, ayun mga INC, ang tawag nila sa mga hindi nila kapanampalataya, isang libutan eh. Tama ba? Halimbawa, inanyayahan, magkamag-anak. Magkamag-anak, tsuhin. Inanyayahan ngayon yung INC, Katolik yung nag-anyaya, ay ang inihain ay dinuguan. Base sa talatang ito, wag na magtanong-tanong. Banat. Banata na. Nakita po ninyo, ibase po natin sa talata na yan. Yung INC, hinainan ng dinuguan. Papayag ho ba sila dun sa interpretation nila sa talata? Sama mo na yung ADD. Hindi. EDD. Sige, sampulan natin. EDD. Ginagamit din nila yan eh. Gamitin ko rin sa EDD itong talata na to. Ay hinainan ng Katoliko nilang kamag-anak ng dinuguan. Sabi dyan, kung yung kayo anyayahan ng isang hindi sumasampalataya, ibig ninyo parang, anumang ihain. Banata na. Kanin ninyo. Kita nyo na? Tapos. So kung hindi nyo po ilalagay sa context yan, pati ito kalaban din po nila doon sa mga gumagamit nito. Natuwa na siya eh. Kasi hindi niya raw alam masagutin. Ngayon alam mo diba? na. Balik mo lang sa kanila. Problemado sila. Hainan ka ng dinuguan, Iglesia ni Cristo ka, EDD ka, ano? Ano sasabihin mo? Kaya ang dapat ang tanong doon, Brother Gomer, ito bang talatang ginamit mo, tinapaniwalaan mo? Ay oo. Parang pag hinainan ka ng dinuguan ng kamag-anak mo, kain ka. Hindi rin siya papayag. Bawiin mo yung talata mo. Sa dating daan lang eh. Ito po sa dating daan lang. Sige. Huwag naman po kayo ma-open. Alam mo, magkaroon ka ng bisitang dating daan, bilhan mo ng Jollibee. Hindi yan kakain. Hindi nyo kakainin yung Jollibee. Kahit na chicken. Ay, gamitan mo nitong talatang ito. Oo. Kasi ano mang ihain, kainin mo. Ay, inainan ka nung... Sabi ko nga... Chicken Joy? Ayaw? Ayaw? Ninainan ka ng Chicken Joy galing sa Jollibee, ayaw mo. Tapos gagamitin mo tong talatang ito. So ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Kung pag-aaralan po natin mismo yung konteksto nito, hindi po ito kalaban ng Adventist. Actually, kung gagamitin nila ito sa atin,
pwede rin po natin gamitin sa kanila. So, kung ito ay sa pool sila, hindi nila pwedeng gamitin sa atin to. Yan. Kung pag inilagay mo sa context yan, mas tama po ang interpretation ng Seventh-day Adventist. Kasi Yun po. may kinalaman yun sa inihandog sa Opo. Diyos-Diyosan. Kasi, ang pinag-uusapan po dyan ay hindi ka rumal-dumal, kundi inihandog sa Diyos-Diyosan. Okay po? Okay na. Ayos. Okay. So, ayan, sana po ay nakinabang po tayo mga kapatid. So, salamat po. Ayan. At God bless Ayun, po. yun, no?